Malaking balita talaga to mga idol. For sure, alam nyo na yung trade na magpapapunta kay Karl-Anthony Towns sa New York Knicks. Bale, 3 teams po ang kasama sa trade na ito at napasama pa nga ang Charlotte Hornets sa transaction. Ito po ang full trade. Makukuha ng Knicks si Karl-Anthony Towns nga, sabay ang makukuha naman ng Timberwolves ay sina Julius Randle, Donte DiVincenzo, pati isang first round draft pick. And bilang salary dump, isinama po ang Hornets at makukuha nila si Daquan Jeffries pati draft compensation. Hindi pa sinasabi kung ano yung mga yon. Kung titignan nyo mga idol, sa New York muna tayo, talagang yung move na ito ay ginawa ng Knicks para maging powerhouse team din sila sa East. Yung Boston pa rin ang team to beat doon pero nagpalakas ang Philly. Actually, itong Knicks ay nagpalakas din naman kasi nakuha nga rin nila si Mikal Bridges itong offseason Pero nagkaroon din sila ng malaking butas sa center position kasi this week nga lang din po ay napabalita na ang starting center nilang si Mitchell Robinson ay out hanggang December or baka January pa nga. And kahit na andyan po si Robinson, manipis pa rin talaga ang center rotation ng New York, buhat na rin na yung backup big nila na si Hartenstein ay pumunta ng OKC. Kaya kung pangangailangan sa posisyon lang ang pag-uusapan, malaking panalo na rin po ito sa New York dahil nakakuha sila ng isang natural na sentro. At hindi lang natural center kundi isang bona fide na star big man na kayang gumawa ng maraming bagay sa opensa. Si Randle pwede naman ding maging center pero at 6'9" undersized siya doon at imposibleng makapag-match up defensively sa ibang mga naglalakihang bigs ng liga. At least si Kat, kahit na hindi naman talaga kilala sa kanyang depensa, ay bigger player na magmamatch ng maganda sa laruan din po ni Jalen Brunson, yung kanilang star point guard din. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Upgrade po ito na kailangan na talagang gawin ng Knicks at mapalad silang si Karl Towns pa ang nakuha nila. At matagal na rin namang nagiging laman si Randle ng mga trade rumors bago mangyari ang trade na ito mga idol. And hindi rin po tulad ni Randle, no, mas less ball dominant si Kat at willing talagang maging second option ng team tulad nung ginawa niya noong umusbong na si Anthony Edwards para sa Mini. Mas efficient na scorer po itong si Towns kaysa kay Randle, di hamak na better shooter to mula sa labas kaysa kay Randle, yun nga lang mas injury prone po itong si Towns mga idol. Yes, sa huling 5 seasons ng dalawa, 330 total regular season games po ang nailaro ni Randle. Si Towns, 220 lang. Nitong nakaraang season lang naman kasi na-injured ng malala si Randle kaya hindi siya nakalaro for an extended period of time Yun din po yung rest na kasama sa pagkuha kay Towns. Medyo sayang nga lang din kasi magandang weapon din na may DiVincenzo ka. 15.5 points per game din po ang naibibigay nito ni Donte, although replaceable ang mga serbisyo niya, buhat na nga rin po ng pagdating ni Mikal. Pangit lang din kasi yung timing mga idol kasi this week nga lang din, gumagawa pa ng mga philanthropy activities itong si Randle sa New York community, sabay biglang ganyan nga ang ginawa niya. Wala basketball is business. Sa kabilang banda naman, masasabi mo na bakit kaya ginawa ng Timberwolves to? Katatapos nyo lang maglaro sa Western Conference Finals, sabay bibitawan nyo yung probably pangalawang best player nyo, di ba? Continuity sana kasi mukha namang okay kaya masasabi mo rin na olats ang Timberwolves. Pero kung isipin nyo, okay din naman ang nakuha nila pabalik. Si Julius Randle kasi ay natural na 4 naman. Ito yung position na nilalaro ni Towns dahil katambal nga po niya si Gobert na isang sentro na hindi naman pwedeng mag-adjust. Kaya ngayon, mas conservative ang kanilang lineup. Of course, bigger star po itong si Towns pero hindi rin naman masamang second option si Randle Kaya pang bumuhat ng opensa niyan kung kinakailangan. Assuming to syempre na magiging healthy siya at hindi po bababa yung laro niya. At may isa ka pang starting caliber na player na si Donte DiVincenzo. Pwede mo tong gawing 6-man. Pwede rin na starter. Sobrang ganda ng laruan nito ni Donte na marami kang pwedeng paggamitan sa kanya na role talaga. Nasabi na nga rin natin kanina na 15.5 points per game ang in-average niya last season sa Knicks mga idol. Regular season lang yan, noong playoffs na at full-time starter siya, 17.8 points naman ang kanyang in-average. Tumaas pa yan, samahan mo pa yung elite shooting niya na 42.5% mula sa 3. At tumitira siya doon ng 8.5 times sa isang laro. So maraming attempts tapos mataas yung porsyento, laging magandang combination yun mga idol. Nagsisenyas din po ito ng more playing time probably sa reigning 6 man of the year na si Naz Reid. 4 din po itong si Reid mga idol o pwedeng undersized ng 5 at paminsan nga mas maganda pa ang nilalaro nito kaysa kay Towns Both sila ni Randle, kahit pagsamahin mo pa ang sweldo nila ngayong season mas mahal pa rin ang kontrata ni Kat.
And speaking of kontrata, ayun, mahal din po kasi ang kontrata ni Kat mga idol. Kasama yung ngayong season 4 na taon pa yan na nagkakahalaga ng $220 million. Di ba nga medyo mahirap nang gumastos ng malalaki yung mga teams ngayon sa NBA, so isang posibleng factor din po iyon kung bakit ganito na lang siya bitawan ng mini. Sayang lang no? Wala ka ring narinig na kahit ano dito kay Towns. Pinalitan ka ng position, hindi na ikaw yung number 1 option, never kang naging sakit sa ulo, never kang nag-request ng trade, wala, laro lang din siya. Pero ganyan nga na bigla-bigla ka na lang ite-trade nung ganun. Tingnan natin sa regular season mga idol kung ano ang mangyayari. Syempre sa ngayon, feel ko nag-upgrade naman ang Knicks. Yung mini medyo downgrade pero hindi naman gaano, mas lumalim sila at ayun nga, mas pinili nila na nag-fit yung mga position sa isa't isa. Assuming syempre na magiging healthy si Randle. Pero para sa inyo ba, sino yung nanalo sa trade na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, $689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka, PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.